Ang kalawakan ay puno ng sigaw na hindi naririnig, mga pagsabog na nilulunok ng kawalan, at mga bituin na walang pakialam sa dugo na dumanak sa ilalim ng kanilang liwanag, subalit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ng planeta ng Ziragon Negatibo Siyam ay binasag ng isang nakakabinging dagundong habang ang isang escape pod ay bumulusok mula sa orbit. Nag-iwan na mahabang peklat ng usok at apoy sa himpapawid bago ito bumangga sa matatalim na bato ng disyerto. Mula sa wasak na metal, gumapang palabas si Princess Leia, ang huling heredera na Imperyong Silarian. Ang kanyang balat ay kumikinang na parang pinong pilak sa ilalim ng 2 buwan, ang kanyang mga mata ay kulay lila at puno ng takot ngunit nanatiling napakaganda. Tila ba ang buong universo ay nililok siya upang maging simbolo ng perpeksyon at biyaya. Ang kanyang suot ay gawa sa silk-like na tela na lumulutang kahit walang hangin, isang nilalang na hindi dinesenyo para sa dumi, dugo, o digmaan. Ngunit ang digmaan ay dumating sa kanya, at ang tanging dahilan kung bakit humihinga pa siya ay dahil sa dambuhalang anino na humarang sa kanya mula sa mga debris. Isang sandelo ng United Terra Command, nakabalot sa isang napakalaki, itim, at puno ng galos na etchoswit na may markang Helljumper. Isang bakal na halimaw na 3 beses ang laki sa kanya, nang gayon ay nakatayo sa gitna ng apoy habang hawak ang isang assault rifle na halos kasing haba ng katawan ni Leia. Si Kapitan Elias Gravestone, isang tao, isang lahi na itinuturing ng mga Silarian na barbaro, marumi, at primitive, ay ang tanging peder sa pagitan ng prinsesa at ng kamatayan. Tumayo ka, ang boses na Elias ay lumabas mula sa kanyang helmet na parang garalgal na makina, malalim at puno ng autoridad, habang ang kanyang visor ay umilaw na madilim na pula. Iniskan ang paligid para sa mga alien predators na siguradong naakit na hinggay ng pagbagsa. Si Leia ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi sa trauma. Sa buong buhay niya sa loob ng Crystal Palace, hindi siya nakaranas ng ganitong karahas, hindi siya tinuruan kung paano dumapo sa lupa, tinuruan lamang siya kung paano lumipad, at ngayon, ang kanyang marupok na konsepto ng realidad ay nawasak kasabay ng kanilang barko. Ang aking mga guwardiya. Bulong ni Leia, ang kanyang boses ay parang musika ng kristal na nababasag. Patay na silang lahat, sagot na Elias ng walang paligoy-ligoy, hindi dahil siya ay malupit kundi dahil sa Jaeira, ang katotohanan ay ang tanging sandeta na hindi pwedeng maubusan ng bala. At kung hindi tayo alis sa crash site na ito sa loob ng 5 minuto, susunod na tayo sa kanila. Ang Xenohounds ng bansang Kravek ay nakakamoy ng takot mula sa 3 kilometro. Sa isang iglap, binuhat na Elias si Leia na parang isang manika lamang, ang kanyang bakal na braso ay humawak sa biwang nito nang may ingat na hindi inaasahan mula sa isang higanteng makina ng patayan, at nagsimula silang tumakbo. Hindi tumakbo, kundi dumagundong ang lupa sa bawat hakbang na etchoswit, tinatahak ang masukal at matatalim na bato patungo sa isang kuweba sa di kalayuan habang ang langit ay nagsimulang magulan na asido. Ang prinsesa ay napapikit, isinubsob ang mukha sa malamig na bakal ng dibdib ng sandalo, naririnig ang ugong ng nuclear battery at ang hydraulics na pumipik sa bawat galaw, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng seguridad na hindi kayang ibigay ng mga energy shield ng kanyang kaharian, ang seguridad ng hilaw at purong lakas. Nakarating sila sa loob ng kuweba bago pa man bumuhos ng tuluyan ang asidong ulan na kayang tunawin ang balat sa loob ng segundo. At ibinaba na Elias si Leia sa isang turong bahagi ng bato bago siya lumingon sa entrada, nakatutok ang baril, naghihintay, isang sentinel sa dilim. Tahimik ang kuweba maliban sa patak ng ulan sa labas at ang mabigat na paghinga ni Leia, ngunit ang katahimikan ay basag ng isang tunog na hindi inaasahan, isang spark, isang hiss, at ang amoy na nasusunog na wire mula sa likod ng armor na Elias. Commander, tawag ni Leia, ginamit ang titulong alam niya para sa mga sandalo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa usok na lumalabas sa dugtungan ng lig at balikat na etchoswit. Nasira ang calling system ko sa pagbagsak, unggol na Elias, at sa pagkakataong ito, narinig ni Leia ang sakit sa boses nito. Hindi na ito ang boses na makina kundi boses na isang lalaki na nagpipigil ng sigaw. Ang reaktor ay nag-overheat. Kung hindi ako lalabas sa suite na ito, maluluto ako ng buhay sa loob ng 5 minuto. Nanlaki ang mga mata ni Leia, ang kanyang puso ay bumilis sa kaba at sa isang kakaibang uri na antisipasyon na hindi niya may paliwanag dahil sa kultura ng mga Silarian, ang pisikal na katawan ay itinuturing na isang pribadong templo, laging nakabalot sa magagarang tela o energy switch, at ang pagpapakita ng balat ay para lamang sa mga ritual ng pag-isang dibdib. Hindi pa siya nakakakita ng isang tao, isang human, na walang suot na armor, dahil sa propaganda ng kanyang ama. Ang mga tao ay inilalarawan bilang mga halimaw na may sungay o mga cyborg na wala nang natitirang laman. Tulungan mo ako, utos na Elias, ang kanyang boses ay humihina, at itinuro niya ang isang emergency latch sa likod ng kanyang lig. Hilahin mo ang lever na yan. Ngayon na.
Wala ng oras para mag-alinlangan, tumakbo si Lera palapit sa higanteng sandalo, ang kanyang maliliit at makikinis na kamay ay nangapa sa marumi at mainit na bakal. Naramdaman niya ang init na nagmumula sa loob, ang init na halos nakakapaso, at sa buong puwersa ng kanyang ethereal na lakas, hinila niya ang lever. Isang malakas na klang at hiss ng pressurized gas ang umalingaunggaw sa kuweba, at ang likod na etchoswit ay bumukas na parang kabib, ang makakapal na plato ng bakal ay humiwalay, at doon, sa gitna ng usok at singaw, humakbang palabas si Elias. Napasinghap si Lera at napaatras, tinakpan ang kanyang bibig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding shock at biglaang hiya na nagpainit sa kanyang kulay pilak na pisngi, isang reaksyon na bago sa kanya. Ang lumabas ay hindi halimaw, hindi cyborg, kundi isang lalaki. Sa Elias ay nakasuot lamang na isang manipis na itim na undersuit na nakababa hanggang sa kanyang biwang, inilalantad ang kanyang itaas na katawan sa malamig na hangin ng kuweba. Ang kanyang katawan ay isang mapa ng karahasan at kaligtasan. Ang kanyang balikat ay malalapad at puno ng matitigas na kalamnan na gumagalaw sa bawat paghinga. Ang kanyang balat ay kulay tanso, puno ng pawis na kumikinang sa kaunting liwanag na nanggagaling sa kanyang armor, at tatad siya ng mga pekla. May mahabang hiwa sa kanyang dibdib, bakas ng isang plasma blade, may mga bilog na peklat ng bala sa kanyang tagiliran, at may tattoo sa kanyang braso. Isang agila na may hawak na espada, ang simbolo ng Terra. Siya ay magulo, marumi at amoy pawis, langis at dugo, isang matinding kontraste sa mabango, malinis at makinang na presensya ni Lera, ngunit sa mga mata ng prinsesa, siya ang pinakaraw at pinakatunay na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Napansin ni Lera na nakatitig siya sa paraang ang tubig ay tumutulo mula sa magulong buhok na Elias pababa sa kanyang panga, papunta sa kanyang liig, at dumadaloy sa gitna ng kanyang dibdib, at naramdaman niya ang isang matinding kahihiyan. Bakit siya nakatingin? Bakit parang may kuryente sa kanyang tiyan? Ito ay isang mababang uri na nilalang ayon sa kanyang ama, isang earthborn. Ngunit bakit ang presensya nito ay mas mabigat pa kaysa sa sinumang maharlikang silarian na nakilala niya? Huwag kang tumitig, prinsesa, paos na sabi na Elias habang umuupo sa isang bato. Kumuha ng isang medkit mula sa kanyang suit, ang kanyang mukha ay matapang, may matanggos na ilong at mga matang kulay abo na parang bagyo, at bagamat pagod, nandoon ang talas ng isang predator. Hindi magandang tingnan ang laman ng tao. Masyadong malambot para sa inyong panlasa, hindi ba? Namula lalo si Lera, ang kanyang bioluminescence ay nagbago mula sa kalmadong asul tungo sa isang napakahiyang pin. Hindi sa ganoon. Iba lang ang hitsura mo kaysa sa mga kwento. Wala kang sunggay. Wala kang metal sa mukha. Ang metal ay sinusuot namin para protektahan ang laman, hindi para palitan ito. Sagot na Elias habang binubuhusan ng disinfectant ang isang malalim na sugat sa kanyang braso na nakuha niya noong protektahan niya ang pod ni Lera. Napangiwi siyang ngunit hindi dumaing, ang kanyang panga ay tumigas, at ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Sa hindi malamang dahilan, lumapit si Lera. Ang kanyang kuryosidad ay nanaig sa kanyang hiya. Masakit ba? Tanong niya ng mahina, ang kanyang daliri ay nag-aalangan na ituro ang sugat. Laging masakit ang maging tao, gumisi sa Elias, isang mapait ngunit matapang ng ngiti. Iyan ang sikreto namin, prinsesa. Kayo, mga silarian, ang inyong lakas ay nasa inyong teknolohiya, sa inyong psionic min. Kapag nasira ang inyong shield, mahina na kayo. Kami, ipinanganak kami sa sakit. Lumalaki kami sa gravity na dumudurog ng buto. Kapag nasugatan kami, naghihilom kami ng mas matibay. Ang peklat na ito, tinuro niya ang dibdib niya. Kravek Berserker. Muntik na akong mamatay. Pero narito pa rin ako, at ang berserker na yon ay pataba na sa lupa. Hinawakan ni Lera ang braso na Elias, isang tabo sa kanyang kultura ang humawak sa isang nilalang na hindi mo kapareha, lalo na sa isang mababang uri, ngunit ang init ng balat na Elias ay nakakagula. Ito ay buhay. Ito ay pumipintig. Naramdaman niya ang pulso nito, mabilis at malakas, parang tambol ng digmaan. Naramdaman ni Elias ang paghawak at tumigil siya sa paglilinis ng sugat, tumingin kay Lera. Nagkatitigan sila, ang prinsesa ng mga bituin at ang sandalo ng puti. Sa sandaling yon, walang ranggo, walang species, tanging dalawang nilalang sa dilim. Nakakahiya. Bulong ni Lera, binabawi ang kamay. Na makita kitang ganito. Nahawakan ka. Hindi ito, disente sa amin. Wala nang disente sa Jeyera, seryosong sabi na Elias, tumayo at kinuha ang isang pistol mula sa holster ng kanyang nakatayong armor. Wala na siyang suot na protection maliban sa kanyang balat at tapang. At sa tingin ko, magkakaroon pa tayo na mas maraming nakakahiyang sandaling ngayong gabi. Narinig mo ba yon? Bago pa makasagot si Lera, isang umyunggol na tunog ang umalingaunggaw sa labas ng kuweba. Hindi ito hangin.
Ito ay ang tunog ng libu-libong mga paa na gumagapang sa bato. Ang mga Kravek Swarmers. Dito ka lang sa likod ng armor ko, utos na Elias, ang kanyang boses ay naging bakal muli kahit walang helmet. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Pero wala kang sweat, sigaw ni Lyra, ang takot ay bumalik. Mamatay ka. Baka, pagkibit balikat na Elias, kinasa ang kanyang baril at humugot ng isang malaking combat knife sa kabilang kamay. Pero gaya ng sabi ko, kami ay mga tao. Mahirap kaming patayin. Ang sumunod na mga oras ay isang bangungot at isang himala. Ang mga Kravek, mga halimaw na mukhang gagamba na kasing laki ng mga lobo, ay bumuhos sa kuweba. Sa makitid na lagusan, hinarap sila na Elias. Walang exhaust, walang energy shield. Tanging ang kanyang tactical genius at ang kanyang katawan na hinubog sa impyerno ng pagsasanay. Nakita ni Lyra ang sayaw ng kamatayan. Nakita niya kung paano gumalaw sa Elias, mabilis, brutal, walang nasasayang na galaw. Binaril niya ang mga nauna, sinaksak ang mga nakakalapit, ginamit ang mga patay na katawan bilang pananggalang. Nakita ni Lyra ang dugo ng halimaw at dugo na Elias, na naghahalo sa sahig. Bawat kalmot na natatamo na Elias ay sinasalubong niya ng isang unggol ng galit at isang ganting suntok na dumudurog ng chitinous armor ng mga alien. Ito ang humanity fuck yeah, na hindi maintindihan ng galatsi. Ang kakayahang lumaban kahit ubos na ang lakas, ang kakayahang gawing sandata ang mismong sakit. Sa Elias ay naging isang bagyo ng laman at bakal. Si Lyra ay nakapanood lamang, namamangha, habang ang kanyang puso ay tumitibok para sa lalaking ito na inaalay ang bawat patak ng kanyang buhay para sa isang prinsesa na ang pamilya ay gustong burahin ang sangkatauhan. Nang tumahimik ang lahat, nakatayo si Elias sa gitna ng tumpok ng mga bangkay, hinihingal, duguan, ang kanyang katawan ay nanginginig sa adrenaline. Lumingon siya kay Lyra at ngumiti, ang kanyang jipin ay maputi laban sa dumi ng kanyang mukha. Buhay ka pa, sabi niya bago siya napaluhod sa pagod. Dali-daling tumakbo si Lyra, hindi na inintindi ang dumi o ang dugo. Niyakap niya si Elias, sinusuportahan ang bigat nito. Bakit? Tanong niya habang umiyak, ang kanyang mga luha ay kumikinang sa pisngi na Elias. Bakit mo ito ginagawa? Tinawag kaming mga Diyos na aking ama, at kayo ay mga insekto. Pero ikaw ang lumalaban na parang Diyos. Tumingin si Elias sa kanya, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Dahil ang tunay na lakas ay wala sa dugo o sa teknolohiya, Lyra. Nasa pagpilian. Pinili kong iligtas ka. Dahil, naniniwala ako na hindi lahat ng Silarian ay katulad ng iyong ama. At dito bumagsak ang malaking revelasyon, ang twist na wawasak sa mundo ni Lyra. Isang malakas na liwanag ang tumama sa entrada ng kuweba. Isang Silarian dropship ang lumapag. Ang rescue team. Nandito na sila. Ligtas na tayo, sigaw ni Lyra, tinutulungan sa Elias na tumayo. Bumaba ang rampa at lumabas ang mga Royal Guard. Ang kanilang mga baluti ay kumikinang na ginto. Ngunit sa halip na tulungan sila, itinutok ng mga guwardiya ang kanilang mga plasma rifles, hindi sa mga Kravek, kundi kay Elias at kay Lyra. Lumabas mula sa likod ng mga guwardiya si High Commander Vorian, ang kanang kamay ng ama ni Lyra. Prinsesa, malamig na bati ni Vorian. Ikinalulungkot ko, ngunit ang utos na emperador ay malinaw. Walang dapat makaligtas sa aksidenteng ito. Lalo na ang ebidensya na ang ating imperyo ang gumawa ng mga Kravek para ubisin ang mga tao. Natigilan si Lyra. Ano? Ang aking ama, siya ang gumawa sa mga halimaw na ito. Politika, mahal na prinsesa, ngisi ni Vorian. Kailangan namin ng dahilan para sakupin ang mga human colonies. Ang proteksyon laban sa Kravek ang aming alok. Kung malalaman ng Galatsi na tayo ang may gawa sa kanila, mawawalan tayo ng kapangyarihan. At ikaw, masyado kang malambot. Ang iyong pagkamatay sa kamay ng isang human terrorist, tinuro niya si Elias, ay magiging mitsa ng aming ganap na digmaan. Napagtanto ni Lyra ang lahat. Sa Elias ay hindi siya niligtas dahil lang sa awa. Sa Elias ay alam ang katotohanan. Siya ay isang espiya na may misyon na kumuha ng ebidensya, at ang ebidensya ay si Lyra mismo. Pero sa halip na gamitin siya bilang hostage, pinili siyang protektahan ni Elias hanggang sa huli. Patayin ang tao. At gawing malinis ang pagpatay sa prinsesa, utos ni Vorian. Hindi, sigaw ni Lyra, humarang sa harap na Elias. Ngunit hinawakan ni Elias ang balikat ni Lyra at marahang itinulak ito sa likuran niya. Kahit duguan, kahit halos hindi na makatayo, tumayo ng tuwid sa Elias Stone. Ang kanyang katawan ay tatad ng sugat, ngunit ang kanyang diwa ay buo. Akala niyo ba tapos na ako, bulong na Elias. Tumingin siya kay Vorian. Maaari niyong patayin ang katawan ko, pero hindi niyo mapapatay ang ideya ng sangkatauhan. At isa pa, dinampot na Elias ang detonator ng kanyang nasirang exhaust na nasa likuran nila.
Ang mga tao ay kilala sa isang bagay. Kapag hindi kami mananalo, sinisigurado naming walang mananalo. Ang nuclear core ng kanyang echosuite ay nakaset sa overload. Nanlaki ang mata ni Vorian. Baliw ka. Hindi, ngiti na Elias, puno ng dugo ang ngipin. Tao ako. Pinindot niya ang detonator. Isang shockwave ang yumanig sa kuweba, hindi isang pagsabog na papatay sa kanila agad, kundi isang yemi pulse na inipon na Elias mula sa ding core. Ang lahat ng teknolohiya ng Silarian, ang kanilang mga lumilipad na dropship, ang kanilang plasma rifles, ang kanilang energy shields, ay namatay. Ang kuweba ay nabalot ng dilim. Ang mga Royal Guard ay nataranta. Ang kanilang mga sandeta ay walang silbi. Sila ay mga nilalang na umaasa sa teknolohiya. Ngayon, nasa dilim sila kasama ang isang sugatang predator. Lera, tumakbo ka papunta sa communication array ng dropship nila. Manual override. I-broadcast mo ang katotohanan, utos na Elias habang bumubunot ulit ng kanyang kutsilyo. Paano ka? Tanong ni Lera. Tuturuan ko sila kung bakit natatakot ang dilim sa mga tao, sagot na Elias. Sumugod sa Elias sa dilim. Ang sumunod na mga minuto ay hindi digmaan, kundi isang katayan. Ang mga Silarian Guard, kahit mas malalakas at mas matatangkad, ay walang alam sa hand-to-hand combat na walang tulong ng computer. Sa Elias, kahit sugatan, ay gumalaw batay sa instinct. Narinig ni Lera ang mga sigaw, ang tunog ng buto na nababali, at ang unggol na isang taong tumatangging mamatay. Nakarating sa Lera sa dropship. Gamit ang kanyang royal access, binuhay niya ang manual comms. Habang naririnig niya ang huling laban ni Elias sa labas, ibinunyag niya ang lahat sa galatsi. Ang kataksilan ng kanyang ama. Ang katotohanan tungkol sa Krave. At ang kabayanihan ng isang tao. Nang matapos ang broadcast, tumahimik ang lahat sa labas. Bumaba si Lera, ang puso niya ay parang sasabog. Nakita niya ang mga guwardiya na nakahandusay, walang malay o patay. At sa gitna nila, nakaluhod si Elias, nakasandal sa kanyang patay na echosuite. Marami siyang bagong sugat. Ang kanyang mata ay nakapikit. Elias, sigaw ni Lera, tumakbo at lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang mukha nito, ang magaspang na balbas, ang mainit na dugo. Elias, gumising ka. Tapos na. Narinig ng lahat. Walang sagot. Ang dibdib nito ay hindi gumagalaw. Napahagulgol si Lera. Niyakap niya ang duguang katawan ng sandalo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nandidire. Ang dugo nito ay banal para sa kanya. Ito ang dugo ng kalayaan. Ngunit biglang, may mahinang ubo. Isang masakit na paglanghap ng hangin. Dumilat ang isang mata ni Elias, namamaga at asul. Ang ingay mo naman, prinsesa, nagpapahinga yung tawe, garalgal na biro nito. Napatawa at napayak si Lera sabay, niyakap ng mahigpit ang lig ni Elias. Akala ko iniwan mo na ako. Sabi ko sa'yo, bulong na Elias, ipinatong ang mabigat niyang kamay sa likod ni Lera, ang dugo niya ay humahalo sa kumikinang na balat ng prinsesa, isang simbolo ng kanilang bagong alyansa. Mahirap kaming patayin. Ang ending scene ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago. Ilang buwan ang lumipas. Si Lera ng gayon ang Empress, at sa kanyang tabi ay hindi mga gintong guwardiya, kundi mga sandalo ng Terra. Sa kanyang trono, nakaupo siya na may suot na korona, ngunit sa kanyang lig, may kwintas na gawa sa dogtag, ang dogtag ni Elias. At sa balkonay, nakatayo si Commander Elias Stone, may mga bagong cybernetic limbs kapalit na mga nawala sa kanya, pero suot pa rin ang kanyang lumang leather jacket. Tumingin siya kay Lera at tumango ang Emperatrice. Hindi na kailangan ng salita. Ang nakakahiyang pagkikita sa kuweba ay naging pundasyon ng pinakamatibay na alyansa sa kasaysayan ng galatsi. Napatunayan ng isang hubad, sugatan, at pagod na tao na ang tunay na kagandahan at lakas ay wala sa kinang ng balat, kundi sa tibay ng loob na humarap sa kamatayan at sabihin, hindi pang gayon.